Isang araw noong Mayo ng 2003, ako at ang isang kapatid ay nangaral sa isang tao. Di niya to tinanggap, binugbog niya kami at isinumbong sa mga pulis. Dumating sila at dinala kami sa Public Security Bureau. At pagdating namin, hinila nila kami palabas ng kotse at itinulak. Pagkatapos, pinaulanan ako ng mga tanong ng pulis. Saan kayo galing? Sino ang inyong pinuno? Hindi ako sumagot. Binugbog nila ako ng paulit-ulit na tumagal ng 1 oras. Pagkatapos, hilo na ako't nananakit ang katawan. Sa panahong yon, ipinasok na nila ang kapatid na naaresto kasama ko. Nang makita ko na iika-ika siya at puno ng sugat, hindi ko napigilang mapaluha. Kung pinahirapan nila kami matapos kaming maaresto, walang makakapagsabi kung anong pagpapahirap ang sunod nilang gagawin sa amin. Kaya't nanalangin ako sa Diyos at hiniling sa Kanyang bigyan ako ng lakas. Matapos magdasal, naisip ko ang isang sipi ng salita ng Diyos. Yaong mga may kapangyarihan ay maaaring mukhang masama sa tingin, ngunit huwag kayong matakot. Ito'y dahil mahina ang pananalig ninyo. Hanggat lumalago ang inyong pananalig, walang magiging napakahirap. Amen. Gaano mang pananakot ang ginawa ng mga pulis, nasa mga kamay rin sila ng Diyos. Kung walang pahintulot niya, di nila ako mapapatay. Nabigyan ako ng pananalig at lakas ng maisip ko yon, at nagpasya akong manindigan at magpatotoo para sa Diyos kahit ikamatay ko pa to. Amen. Ipinosas kami ng mga pulis doon sa kotse. At iniwan nila kaming naka-half squat ng mga 3 oras. Mga bandang 2:00 ng hapon, 4 na lalaki ang dumating. Lahat ay may hawak na pamalong de kuryente at kinaladkad nila kami paakyat. Isa sa kanila ang sumigaw. Huwag niyong isiping magiging madali ito. Kung hindi kayo kakanta, matitikman ninyo ang pamalo. Pagkatapos niya, hinampas niya ng pamalo ang bibig ko. Dumugo ang aking ilong at bibig at nawalan ako ng malay. Napakalupit talaga ng mga pulis na ito. Oo nga. Nakaramdam ako ng pagkahilo paggising ko. 2 pulis ang may hawak sa braso ko. At ganun din ang posisyon ng kapatid na kasama ko. Sumenyas ako sa kanya na dapat kaming tumayong saksi. Kahit di kami makapagsalita, nagkaintindihan kami kung anong dapat gawin. Kinaladkad siya ng mga pulis paakyat sa interrogation room, habang ako'y kinaladkad papuntang 3rd floor. Isang pulis ang tumingin sa akin at nagsabing, "Saan ka galing? Saan ang bahay mo? Sino ang iyong pinuno?" Di ako sumagot. Lumapit siya sa akin at sinabi habang sinisipa ako at tinatadyakan, "Magsasalita ka o gugulpihin kita?" Pagkatapos niya akong gulpihin at di pa rin ako nagsasalita, galit na galit niyang pinulot ang pamalong de kuryente at inihampas to sa bibig ko. Pagkatapos ay sinuntok niya ako at sinipa. Nananakit ang buong katawan ko at napasigaw ako sa sakit. At paulit-ulit akong tumawag sa Diyos. O Diyos ko, mahinang-mahina ang laman ko. Ayokong tularan si Judas. Kaya't ingatan po ninyo ang puso ko at tulungan ninyo ako. Pagkatapos kong manalangin, naalala ko ang salita niya. Kapag handang isakripisyo ng mga tao ang buhay nila, ang lahat ay nagiging walang halaga. At walang makagagapi sa kanila. Anong higit na mahalaga kaysa buhay? Wala nang magagawa pa sa mga tao si Satanas. Nakatali ang mga kamay nito. Amen. Binigyan ako ng lakas nito. Hindi ako dapat matakot. Kailangan kong itaya ang buhay ko upang tumayong saksi para sa Diyos. Amen. Matagal akong binugbog, ngunit wala pa rin akong sinabi. Kaya't itinadyak niya sa mukha ko ang paa niyang nakasuot ng sapatos at nadurog ang ilong at bibig ko. Habang patuloy niya akong minumura. Napagulong-gulong ako sa sahig sa sakit. Hindi na tao ang mga pulis na to. Oo. Narinig ko rin ang mga sigaw ng kapatid ko at nakaramdam ako ng dalamhati. Maya-maya, 2 pulis ang pumasok at sinabing, "Nagsalita na siya kaya't alam na namin ang lahat. Umamin ka na o mas mahihirapan ka pa." Inisip ko, ang dami ninyong pakulo, mga demonyo kayo. Akala niyo ba hindi ko siya naririnig umiyak at sumigaw?
Kung umami na nga siya, pahihirapan niyo pa ba siya? Nagpasya akong hindi ko ipagkakanulo ang Diyos. Kaya't wala kayong makukuhang impormasyon sa akin. Nang di ako nagsalita, yung nakasalaming pulis ay galit na dinakma ang damit ko at hinila ako pataas at sinabing, "Mukhang kailangan mo pa ng bugbog. Kung di ka bubugbugin, di ka kakanta." Patuloy niya akong sinipa at tinadyakan. Ang tindi ng sakit kaya't ako'y nanlupaypay sa sahig. Magang-maga ang bibig ko. Mas nakausli pa to kaysa sa ilong ko. At patuloy akong nanawagan sa Diyos sa puso ko. O Diyos, sukdulan na ang aking pagtitiis. At hindi ko alam ang susunod nilang gagawin sa akin. Gabayan po ninyo ako upang makapanindigan ako. Tapos naisip ko ang isang sipi ng salita ng Diyos. Sa mga huling araw na ito, dapat kayong magpatotoo sa Diyos. Anumang pagdurusa, magpatuloy kayo hanggang sa huli. At maging sa inyong huling hininga, maging tapat kayo sa Diyos at magpasakop sa pagsasaayos niya. Ito lang ang tunay na pagmamahal sa Diyos. At ito lang ang malakas at matunog na patotoo. Amen. Habang iniisip ko ito, nakahanap ako ng pananalig at lakas. Mabuhay o mamatay man ako, tatayo akong saksi at ipapahiya ko si Satanas. Nang naging desidido ako na isugal ang buhay ko, gaano man nila ako suntukin at sipain, hindi ako ganong nasaktan. Para bang ako'y natutulog. Salamat sa Diyos. Paglipas ng ilang oras, nagising na lang ako sa tawa ng ilang pulis. Narinig kong sinabi ng isa, "Tingnan mo yung isa, punit na ang pantalon niya." Napagtanto kong napunit na pala ang pantalon ko mula hita hanggang tuhod. At kita ng panloob ko. Nang marinig ko ang tawanan nila, napahiya ako ng lubos. Kinamuhian ko ang mga demonyong yon. Mga bandang 5:30 ng hapon, dinala kami ng kapatid ko ng mga pulis sa ospital. Nung panahong yon, punong-puno kami ng sugat at maga ang mukha at bibig ko. Ang pantalon ko'y gutay-gutay at may mantsa ng dugo ang aking damit. Habang iika-ika kami papunta sa outpatient room, tiningnan kami ng ibang pasyente at bumulong. Ano kaya ang nagawa nilang krimen? Ang hirap nilang tingnan. Ang maisip na naniwala lang kami sa Diyos, ngunit pinagdusa kami ng ganitong kahihiyan at pang-uusig. Habang ang mga mamamatay tao, manununog at magnanakaw ay hinahayaang maging malaya, ay nagpasama ng loob ko. Tama. Dito ko naalala ang salita ng Diyos na mababasa sa Gawain at Pagpasok 8. Di nakakagulat na nananatiling nakatago ang Diyos na nagkatawang tao sa madilim na lipunang tulad nito kung saan walang awat di makatao ang mga demonyo. Paano matitiis ng hari ng mga dyablo na pumapatay ng di kumukurap ang pag-iral ng Diyos na kaibig-ibig, mabait at banal? Paano nito maaaring papurihan at ipagsaya ang pagdating ng Diyos? Ang mga utosang to, sinusuklian ng puot ang kabaitan, matagal na nilang hinamak ang Diyos. Inaabuso nila ang Diyos, sukdulang malupit at walang pagsasaalang-alang sa Diyos. Sila'y nandarambong at nanloloob na wala ng likas na kabutihan bingi sa kanilang budhi at tinutokso nila ang mga walang muwang upang mawala ng katwiran. Mga ninuno ng sinauna, minamahal na mga leader, tinututulan nilang lahat ang Diyos. Ang panghihimasok nila'y iniwan ang mundo sa kadiliman, kaguluhan. Kalayaang pangrelihiyon, mga karapatan at interes ng mga mamamayan, ang mga yun ay pandaraya para pagtakpan ng kasalanan. Amen. Habang iwinawagayway ng partido ang bandila ng kalayaan sa relihiyon, palihim nilang inuusig ang mga Kristiyano. Sinusubukan nilang ihatid ang lahat ng nananalig sa Diyos sa kanilang kamatayan. Sila'y masasamang espiritu at demonyong lumalaban sa Diyos. Tama. Pinahirapan ako at sinaktan ng mga pulis upang ipagkanulo ko ang Diyos. Ngunit di ko sila hayaang magwagi. Amen. Kinagabihan, pinadala kami ng mga pulis sa detention house. Isang babaeng pulis ang nagdala sa amin sa isang kwarto at inutusan kaming tanggalin ang mga damit namin para sa inspeksyon. Tinanggal niya rin ang mga butones ng damit namin at mga sinturon. Pagkatapos, dinala niya kami sa aming selda. Nung gabing yon, natulog kami sa konkretong kama na walang sapin. Dahil hindi ako nakakain,
at masakit ang katawan ko, di ako makatulog ng nakahiga at ayokong masagi ang puwet ko ng kama. Ang nagawa ko lang ay mamaluktot ng nakatagilid. Miserable ang pakiramdam ko noon. Hindi ko alam kung anong krimen ang ikakaso ng Partido Komunista sa amin. Kung makukulong ako ng 8 to 10 years, ibig sabihin nun makukulong na ako habang buhay? Di ko na makikita ang pamilya at mga kapatid ko. Sobrang nanghihina ako. Kaya't nagdasal ako sa Diyos. O Diyos, bigyan po ninyo ako ng pananalig at gabayan ninyo akong maunawaan ang kalooban ninyo. Amen. Matapos kong manalangin, naalala ko ang siping ito sa simple ba ang gawain ng Diyos na tulad ng inaakala ng tao? Ang malaking pulang dragon ay inuusig ang Diyos at kaaway niya. Kaya sa lupaing ito, isinasailalim ang mga nananalig sa panghihiya at pang-aapi. Dahil ito ay sinimulan sa isang lupain na kumukontra sa Diyos, lahat ng gawain niya ay nahaharap sa malalaking balakid. At matagal isakatuparan ang marami sa kanyang mga salita. Sa gayon ang mga tao ay pinipino dahil sa mga salita ng Diyos, na bahagi rin ng pagdurusa. Hindi madali sa Diyos na gawin ang kanyang gawain sa lupain ng malaking pulang dragon. Ngunit sa paghihirap na ito, ginagawa ng Diyos ang isang yugto ng gawain niya na nagpapamalas ng kanyang karunungan at kamanghamanghang mga gawa at ginagamit ang pagkakataong ito para makumpleto ang grupong ito ng tao. Amen. Mula rito'y naintindihan ko na. Dahil ang partido'y kaaway ng Diyos, kinamumuhian nito ang Diyos at ang katotohanan. Kaya't ginagawa nito ang lahat upang pigilan tayo sa paniniwala sa Diyos at ipagkanulo natin siya. Pag nananalig tayo sa Diyos sa bansang to, nakatakda tayong magdusa. Ngunit ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong magpatotoo. Kaya't ito'y pagpapala at maluwalhating bagay. Nung inalala ko ang karanasan ko nung nahuli ako, nakita kong ginagabayan ako ng Diyos gamit ang mga salita niya upang malampasan ko ang mga pasakit ni Satanas. Laging nasa tabi ko ang Diyos upang protektahan ako. At masentensyahan man ako o hindi na makulong, bukal sa loob kong sundin ang mga pangangasiwa niya at umasa sa kanya upang tumayong saksi. Amen. Mula nang maunawaan ko to, hindi na naging mahirap ang mga bagay-bagay. Salamat sa Diyos. Dahil lumuwag na ang kapit ng mga ngipin ko at namamaga ang bibig ko. Hindi ko maibuka ang bibig ko o makakain. Matapos hindi kumain ng 3 araw, gutom na ako. Ang kaya ko lang gawin ay hati-hatiin ang isang siopaw at paunti-unti yung isubo. At di ko nginuya yun, kaya't kinailangan kong uminom ng tubig. Hindi pa rin ako tinantanan ng mga gwardya. Nagsalitan sila upang manmanan kami at binigyan kami ng karagdagang mga gawain. Dahil sa kahinaan ko at sa mabigat na trabaho, 2 beses akong nawala ng malay. Sa pangatlong beses, sinabihan sila ng doktor. Hindi na siya magtatagal at manganganib ang buhay niya pag di niyo siya pinakawalan. Natakot ang mga pulis na mamamatay ako ron kaya't nagpasya silang paalisin na ako. Mga 3:00 ng hapon, pasindak akong sinabihan ng 2 pulis. Pumasok ka sa likod ng kotse. Bibigatan pa namin ang parusa para kumanta ka na. Hirap akong pumasok sa kotse. At kinandado ako ron ng 2 pulis. Namaluktot akong parang bola na may matinding sakit ng ulo. Napakahirap huminga, naghahabol na ako ng hininga. Nasa matinding sakit ako't malungkot ang puso. Parang mamamatay na ako. Kaya't paulit-ulit akong nanawagan sa Diyos sa puso ko. Nang mga oras na yon napagtanto kong hinayaan ng Diyos, ang malaking pulang dragon na usigin ako bilang daan upang mapahintulutan akong tumayong saksi at gawing perpekto ang pananalig ko. At hayaan akong makita ang masamang diwa ng malaking pulang dragon upang di na ako malinlang nito. Ito ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Tama. Naantig ako rito at nabigyan din ako ng pananalig. Naging handa akong manalig sa Diyos upang harapin ang mangyayari. Nang sandaling yon, di na masakit ang ulo ko, di na rin ako pagod. At hindi na ako ganong nanulumo. Di ko alam kung gaano katagal silang nagmaneho pero
Dumaan ang kotse sa isang tulay. May sinabi silang di ko marinig sa isang taong nasa tulay. At nagpatuloy silang magmaneho. Hindi nagtagal, huminto ang kotse. Tumingin ako sa paligid. Mukhang nandun kami sa may malapit na sementeryo. Pinagalitan ako ng pulis na nakasalamin. Nagdulot ka ng maraming gulo. Wala kaming napala, nawalan pa kami ng pera. Tinanong niya ako ulit kung sinong mga pinuno ko. Ngunit umiling ako at wala akong sinabi. Galit niya akong hinampas ng pamalong de kuryente at sinabi niya sa akin, "Malapit ka nang mamatay, ganyan ka pa rin?" Yung palong yun ay nagpatumba sa akin. Tinuro niya ang sementeryo at pinalakad niya ako papunta ron. Naglakad ako papunta ron ng mga 200 metro at lumiko pa timog. Nang makita yun ng pulis, sinabi niya, "Huwag kang pumunta ng timog, dumiretso ka sa kanluran." Kaya sa kanluran ako dumiretso. Pinanood nila ako ng mga kalahating oras bago sila umalis. Kinaladkad ko ang katawan ko at naglakad pa ako ng mga 50 metro. Tapos, may nakita akong matandang magsasakang nagtatrabaho sa bukid. May malaking pilapil daw ng ilog sa unahan at walang labasan. At di rin daw ako pwedeng manatili ron dahil kamakailan lang may babaeng namatay ron. Ang masasamang pulis na ito'y sasadyaing iwan ka at hahayaan kang mamatay. Tama yan. Nang mga oras na yon, pighati at labis na takot ang pumuno sa puso ko. Malapit nang bumagsak ang katawan ko. At di ko alam kung malalampasan ko ba ito ng buhay. Kung mamamatay ako rito, di ito malalaman ng pamilya at mga kapatid ko. Nakatadhana ba akong mamatay rito kahit di ito makatarungan? Dito ko naalala ang mga salita ng Diyos. Huwag kang matakot. Ang makapangyarihang Diyos ng maraming hukbo ay tiyak na sa iyo. Siya'y nasa inyong likuran at ang inyong sanggalang. Amen. Binibigyan ako ng pananalig at lakas ng mga salita niya. Nasa likod ko siya, kaya't anong dapat kong ikatakot? Tama. Masigla akong naglakad pabalik kung saan ako dumating. Salamat sa Diyos. Nang dumating ako sa tulay, may nakita akong nagsasagawa ng SARS checkpoint. Isa sa mga lalaki ang sumigaw. "Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Di ka makakatawid ng tulay. Lumakad ka na o paaalisin ka namin." Nanghihina ako siyang sinagot. "Ganon na ba katigas ang puso ninyo na wala kayong pake kung may mamatay rito?" Matapang akong sinagot ng lalaki. "Gusto mong patayin ka namin? Umalis ka na. Kala mo kulang pa ang paghihirap mo? Gusto mo pang magdusa?" Bigla akong napagtanto na ito ang dahilan. Kaya lumabas ng kotse ang mga pulis upang may kausapin papunta rito. Nagsasabuatan sila para di ako makalabas ng sementeryo. Napakatuso ng mga demonyong yun. Oo. Ngunit inisip kong may kapangyarihan ng Diyos sa lahat at kontrolado niya, hindi ni Satanas ang buhay ko't kamatayan. Kaya't nakahanda akong umasa sa Diyos upang maranasan ang susunod pa. Tama. Kaya't nagtago ako sa kakahuyan malapit sa tabing ilog. Yung mga lamok at insekto ay umuugong sa aking mga tainga. At panay ang kagat sa akin. At nasusugatan ako ng matitinik na sanga na nakakasakit sa akin at sanhi ng pangangati ko. Matapos kong maghintay, nagpasya akong bumalik sa isang pamilyar na lugar. Dahil may mga pulis na nasa tulay, ang labasan lang ay ang lumangoy patawid ng ilog sa layong 100 metro. Ang ilog ay may 50 metro ang lapad. Marahan akong naglakad patawid ng ilog, inaapak ang isang paa sa harap ng isa. May mga basura tulad ng bubog, mga brick at bato sa ilalim nito. Kaya't kailangang maingat ako sa pag-apak hanggang sa inabot ko ang kabilang panig ng ilog. Sabik akong napaiyak at napaluhod upang mag-alay ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkatapos, nagpatuloy akong lumakad. Nakita ko ang pulis na nagpapatrolya. At yung mga headlight ng kotse nila ay malayo ang nararating. Kaya't nagpatuloy ako at dumaan sa mga kumpulan ng trigo. Ilang sandali lang may nakita ulit akong ilog. Naglakad ako ng mga 3 to 4 na metro pero ang tubig ay hanggang baywang ko, kaya bumalik ako. Sa tabing ilog, natagpuan ko ang isang murang puno. Kaya't nilagay ko ang punong yon sa tubig upang suriin ang lalim nito. At nadiskubre ko ang tubig ay palalim ng palalim. Hindi ako makakalangoy patawid ng ilog. Ang magagawa ko lang ay bumalik.
Malaking panganib ang kinakaharap mo. Tama. Pagkatapos, naglakad ako ng diretso sa gilid ng tabing ilog. At di ko alam kung makakatakas pa ako ng buhay noon. Kaya't nanalangin ako sa Diyos at naisip ko ang salita niya. Ang puso't espiritu ng tao'y nasa kamay ng Diyos. Lahat ng tungkol sa buhay niya ay namamasdan ng mga mata ng Diyos. Naniniwala ka man dito o hindi. Anuman, at lahat ng bagay, buhay man o patay, ay lilipat. Magbabago, mapapanibago, at maglalaho, alinsunod sa mga iniisip ng Diyos. Ganito pinamumunuan ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Ang Diyos, ang pinagmumula ng buhay ng tao. Kailangan ko lang umasa sa Diyos at siya ang gagabay at aakay sa akin. Oo. Nang mga panahon na yun, wala akong kain ng 3 araw. Ngunit wala akong naramdamang gutom o pagkauhaw at di rin ako napagod. Nang makita ko na ang Diyos ay laging nasa tabi ko, nakahanap ulit ako ng lakas at nagpatuloy na naglakad. Salamat sa Diyos. Pagkatapos kong maglakad, mga 3:00 na yun ng umaga, nang ako'y huminto. Ngunit nakarating ulit ako sa SARS checkpoint. Di ko alam kung nasabihan ba ang mga tao sa checkpoint na to tungkol sa akin at papabalikin na naman ako. Sobra akong nag-alala, kaya't bumalik na lang ako. Dahil sa karamdaman ko sa detention house at paglalakad ng buong gabi, gutom at uhaw na ako noon. Malatap at mahina, wala na akong lakas upang magpatuloy. Bawat ilang hakbang, kailangan kong huminto. Pakiramdam ko'y, ang Diyos lang ang pwede kong sandalan. At sa puso ko, nanawagan ako sa Diyos. O Diyos, wala na akong mapuntahan ngayon. At hindi ko alam ang susunod kong gagawin. Gabayan at tulungan po ninyo ako. Pagkatapos kong manalangin, may naisip akong ideya. Na kahit ano paman, ang pwede ko lang gawin ay sumulong, hindi umurong. Kaya't nagpahinga muna ako ng kaunti. At kinaumagahan, pinulot ko ang basket na kawayan na nasa gilid ng daan at nagpanggap akong tindera ng mga gulay na gustong umangkas. Naghintay ako ng halos 2 oras ngunit walang dumating. Nagpatuloy akong manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Tapos, may matandang lalaking nakakita na walang humihintong sasakyan para sa akin. Kaya't pumara siya ng karwahe. Sumakay ako at matagumpay na nakalampas sa SARS checkpoint. Salamat sa Diyos. Tanghali na nang naglakad ako papasok ng bayan. Hindi pa ako kumakain at hindi na ako makalakad. Pumunta ako sa restaurant at humingi ng makakain at binigyan ako ng may-ari ng tubig. Nakita ko ang maraming taong nakatayo sa may istasyon ng bus sa kabilang kalsada. Sabi ng may-ari, sinusuri nila, lahat ng sasakyan, saan man ito galing. Lahat ng galing Beijing at Hebei ay pinapababa at dinedeteni. Dito ko napagtanto na magandang intensyon ng Diyos na di ako nakasakay. Kung nakasakay ako ng kotse noon, nahuli na ako ng mga pulis. Oo. Nakita kong ang Diyos ay laging nasa tabi ko at pinananatili niya akong ligtas. Oo. Kaya't mas lumakas pa ang loob ko sa paglalakbay. Salamat Sa Diyos. Pagkatapos ng isang araw at gabi ng pagtatago, nakarating din ako ng ligtas sa bahay ng mga kapatid ko. Nang makita ng mga kapatid ang kalagayan ko, di nila napigilang lumuha. Dali-daling nagluto ang kapatid para sa akin at nagpakulo ng tubig upang makapaghugas ako at makapagpahinga ng maaga. Nang tanggalin ko ang medyas ko, nabalutan na ng natuyong dugo ang paa ko. Ang medyas ko at laman sa paa ay nagkadikit na. At 4 sa mga kuko ko ay natanggal kasama ng medyas. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Matapos kong magpagaling, nakabawi na ako kaya't pumunta na ako sa ibang rehiyon. Pagkatapos ko tong maranasan, kahit na nagdusa ako, kapag naaalala ko ang mga nangyari, alam kong kung wala ang pag-aalaga at proteksyon sa akin ng Diyos, baka namatay na ako sa pagpapahirap ng mga pulis o namatay na sa napabayaang sementeryo. Yan mismo. Salamat sa pagmamahal at awa ng Diyos. Nalampasan ko ang pagsubok na to at ang puso ko'y puno ng pasasalamat sa Diyos. Siya lang ang pinaka nagmamahal sa mga tao at ang makakapagligtas sa mga tao. Tama ka. Mas may pananalig na ako.
Inaasam ko lang na hanapin ang katotohanan at suklian ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tunay ngang natatangi ang iyong karanasan. Salamat, Salamat sa sa Diyos. Diyos.